mag-awit at magpupuri sa ating Panginoon. Oh,
tayo ay samang-samang manalangin. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at patnubay ng Holy Spirit at ng ating worship program. Tayo pong lahat ay tumawag ng Panginoon. Let's shout, Panginoon! 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 O Panginoon, muli sa umagang ito ay meron po kaming Sunday worship service. Kaya naman ang bawat isa sa lahat ng mga worshipers, O Lord, lahat ng mga nananabahan sa umagang ito, nawa, O Lord, ay patawarin mo po sa aming mga kasalanan, aming mga puso ay ituon sa pagsamba ngayon sa umagang ito, Panginoon. Pinihiling din namin ang kapangyarihan at patnubay ng Espiritu Santo sa aming worship program. Nawa, Panginoon, ikaw ang manguna simula hanggang matapos ang aming gawain ito, O Lord. Lahat nawa ang bawat isa ay mapuspos ng iyong Espiritu Santo at kami ay makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po. Ikaw po ang maggabay sa bawat isa. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hymn number po. Sa Diyos ang walang ikaw ay dakila, mundo'y minahalalang siya'y hihila. Buhay alay niya patubos sa sala, sa laon ng Diyos ang pinto ng buhay. Puwisa, Panginoon, dinig niya'y pakinggan. Puwisa, Panginoon, tayo'y madadala. Lapit sa harap tumahan, gawa niya'y dakilan, walang iligan. Dilig sa lubos ang nagkatusan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas. Sa sampalataya makasalala, ay tatanggap kay Jesus ng katawan. Puwisa, Panginoon, dinig niya'y pakinggan. Puwisa, Panginoon, tayo'y madadala. Lapit sa anak tumahan, gawa niya'y dakilan, walang iligan. Bawat tulong niya sa ating dakila, galak natin kay Jesus kay dakila. Ngunit dalisay sa nakikinig pa, ating pagkapangarap kung siya'y makita. Puwisa, Panginoon, dinig niya'y pakinggan. Puwisa, Panginoon, tayo'y madadala. Lapit sa anak tumahan, gawa niya'y dakilan, walang iligan. At ngayon para sa ating responsive reading number 9, pagpupuri sa Panginoon sa buong buhay. Aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon, ang pagpuri sa Kanya ay laging sa aking bibig. Ang aking kaluluwa ay magmamapuri sa Panginoon, naririnig ng maaamo at masasayahan. O dakilain ninyo na kasama ko ang Panginoon at tayo'y mangbuni na magkakasama ng Kanyang pangalan. Aking hinahanap ang Panginoon at sinagot niya ako at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. Sila'y nagsitingin sa Kanya ng liwanagan at ang kanilang mukha ay hindi malilito kailanman.
Itong abang tao'y dumaing at dininig siya ng Panginoon at iniligtas siya sa lahat niyang mga kabagabagan. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot na nangatatakot sa kanya at ipinagsasanggalang sila. O inyong tikman at tignan ninyo na ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang tao na nagngangalong sa Kanya. Tayo pong lahat. O mangatakot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kanila na manatakot sa Kanya. Amen? At ngayon, sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na nasa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula na paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Amen. 56. Tulungan mo
ito, muli meron po kaming Sunday worship service. Kaya kami po ay narito sa iyong harapan, nagpupuri at nagpapasalamat. At ngayon sa aming pagsamba, hinihingi po namin nawaan kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kami po ay nagsisisi ngayon sa umagang ito. Tinisin mo po ang aming puso, ang aming isip, upang kami po ay makapagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan at maging ganap at banal ang aming pagsamba. Dalangin po namin, O Lord, kung pagkalooban mo po ang bawat isa sa amin ng iyong Espiritu Santo upang ang lahat ng aming gagawin sa umagang ito sa aming worship program, ito'y magkaroon ng katagumpayan at ito'y magkaroon ng kalugod-lugod at maging katanggap-tanggap sa iyo ang aming pagsamba. Panginoon, dalangin namin, kami po ay palakasin mo pa sa aming pananampalataya. Alam namin marami pong mga pagsubok, marami pong mga paghihirap, lalo na ngayon dahil sa COVID-19, marami ang mga cases confirmed na positive, Panginoon. At sa aming baryo, sa aming probinsya, marami ang mga natatakot, marami ang balisag, at maging sa mga MMPC member, Panginoon. Dalangin namin patuloy mo pong palakasin, patatagin ang bawat isa sa pananampalataya at lalo po kaming magtiwala sa iyo. Ingatan mo po kaming lahat at bigyan ng araw-araw na kalakasan at kalusugan, kapangyarihan at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa oras na ito kami po ay nagkakatipon upang ikaw ay hantugan ng pagpupuri at pasasalamat. Dalangin po namin maging ang mga magbabahagi ng iyong salita. Bigyan mo po siya ng karunungan, kaalaman, at lalong-lalo na, Panginoon, ang iyong mensahe ay magkaroon ng kaliwanagan at ng kaunawaan sa lahat ng makikinig sa umagang ito. Bigyan mo rin po, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo at ng iyong kalinga, Panginoon, araw-araw. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas na hanggang ngayon, ilang taon, halos 1 taon na ang COVID-19, O Lord, at kami po ay patuloy na nasa online service, pero patuloy din po kami maglilingkod sa iyo. Even nasa bahay, nasa trabaho, nandito po kami patuloy na sasamba sa iyo at makikinig ng iyong salita. Dalangin po namin ang aming bansa, bigyan mo po ng kahabagan, Panginoon, bigyan mo po, O Lord, ng kalunasan sa pandemyang ito, lalo na sa mga frontliners, sa mga doctors, lahat ng mga bumubuo sa pandemyang ito na upang mapaglabanan namin at masugpo ang sakit na ito, Panginoon. Tulungan mo po lahat ng mga MPC member, iligtas mo po sa anumang sakuna, Panginoon. Gayun din dalangin namin nawa ang aming pagsambang ito ay patuloy na maging ganap, patuloy na maging katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Muli ka namin pinupuri, pinapasalamatan sa iyong biyaya na aming tinanggap at tatanggapin araw-araw. Maraming salamat po. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po para sa ating scripture reading sa Mateo chapter 28 verse 1 hanggang 8. Sabay-sabay natin basahin. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na, ang unang araw ng Sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tignan ang libingan. At narito, lumindol ng malakas, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, at naparoon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat, at ang kanyang pananamit ay maputing parang niebe, at sa takot sa kanya'y nagsipanginig ang mga bantay, at nangaging tulad sa mga taong patay. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong mangatakot sapagkat nalalaman ko na ang inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus, siya'y wala rito sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo, tignan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon. At magsiyaon kayong madali at sa kanyang mga alagad ay sabihin ninyo, siya'y nagbangon sa mga patay, at narito siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea, doon makikita niyo siya, narito nasabi ko na sa inyo. At sila'y nagsialis na madali sa libingan na taglay ang takot at ang malaking galak, at nagsitakbo upang ibalita sa kanyang mga alagad.
Amen? At ngayon, sa umagang ito, ang tema ng ating sa mensahe, ito ay ang tungkol sa kahulugan ng muling pagkabuhay. Magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon, sabihin nga natin sa ating katabi, God loves you. God loves you. God loves me. God loves me. God bless me. God bless me. God bless you. God bless you. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Amen. At muli ito po ay huling linggo ng April at ang ating tema sa umagang ito ay tungkol sa kahulugan ng muling pagkabuhay. Ang crucifixion ni Jesucristo ay nangangahulugan ng katubusan at sakripisyo para sa atin. Ang muling pagkabuhay ay nangangahulugan ng katwiran at walang hanggang kaligtasan. Ang crucifixion ay nagsisimbolo ng kamatayan, ng kasalanan at pagpakumbaba. Ngunit ang muling pagkabuhay ay nagsisimbolo na dakila, itataas at kaluwalhatian ni Jesus. Kaya sa Filipos chapter 2 verse 8 hanggang 9, at palibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Si Jesus ay muling nabuhay sa araw ng Sabat na kalaunan ay nangahulugan na araw ng pamamahinga sa lumang tipan. Kaya si Jesus ay namahinga sa libingan. Si Jesus ay nagbangon matapos ang Sabat, na ibig sabihin ay linggo. Ang unang araw ng Sanlinggo ayon sa Matthew 28 verse 1, kaya ating niluluwalhati at sinasamba ang ating Panginoon sa linggo dahil si Jesus ay muling nabuhay. Amen? Amen. Pagkatapos, ang mga kababaihan na tagasunod ni Jesus ay nagpunta sa libingan nang magbubukang liwayway na upang makita ang katawan ni Jesus. At sa oras na iyon, narinig nila ang tinig ng anghel ng Panginoon. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay. Ngayon, ating i-consider ang kahulugan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ano ang kahulugan ng muling pagkabuhay? Ito'y JR means Jesus Resurrection. Kaya number 1, ano ang kahulugan ng muling pagkabuhay ni Jesus? Ay nangangahulugan na mission ng Diyos. Ito'y sa verse 2. At narito, lumindol ng malakas, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi natural, kundi isang misyon na plano ng Diyos. Ang isang misyon ng Diyos ay pagtubos ni Jesus sa krus at muling nabuhay mula sa libingan para sa bagong kaharian ng langit. Katibayan na misyon ng Diyos, ito yun na, nang si Jesus ay muling nabuhay, nagkaroon ng lindol. Ito'y nakakapagtakang pangyayari. Nang si Pablo ay umaawit at nananalangin sa bilangguan ng Filipos, nagkaroon ng lindol. Pagkatapos, sila'y nag-ebanghelyo para sa kaligtasan ng pamilya ng bantay ng bilangguan. And then, katibayan, ito'y nang si Jesus ay muling nabuhay, ang anghel ng Panginoon ay dumating sa libingan dahil ito'y oras na para sa anak ng Diyos, kaya si Jesucristo ay muling nabuhay mula sa kamatayan. At mula sa pinakamalalim na lugar hanggang sa pinakamataas bilang anak ng Diyos at hari ng mga hari. Kaya ang anghel ng Panginoon ay dumating kay Jesucristo. Nang si Pedro ay nasa bilangguan sa Jerusalem, ang anghel ng Panginoon ay dumating kay Pedro at iniligtas si Pedro mula sa bilangguan. Ang Diyos ay gumawa ng misyon para sa kaligtasan at sa mabuting balita. Amen? Amen. Ito isa pa katibayan, nang si Jesus ay muling nabuhay, ang mga banal ay muling nabuhay. Ito sa Matthew 27 verse 52 and 53.
At nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal ang nangakatulog ay nangagbangon. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Ito ay misyon ng Diyos sa muling pagkabuhay. Kaya kung walang pananampalataya, hindi natin mauunawaan ang pangyayari ng muling pagkabuhay. Ang Diyos ay makapangyarihan lamang at ang kapangyarihan para sa isang misyon ng muling pagkabuhay. Amen? Amen. Kaya ngayon apply natin sa una, ang Diyos ay gumawa ng misyon para sa kaligtasan at sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos at mga anghel sa langit. Amen? Amen. Kaya bilang lingkod ng Diyos, tayo'y paggamit bilang mabuting instrumento. Tayo ay makiisa sa isang misyon ng Diyos bilang mabuting manggagawa tulad ni Jeremias at ni Isaias. Amen? Amen. Ngayon, pangalawa, muling pagkabuhayan ng kahulugan, ito'y nangangahulugan na pagtupad ng propesiya. Ayon sa verse 6, siya'y wala rito, sapagkat siya'y nagbangon. Ayon sa sinabi niya, magsiparito kayo, tignan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon. Upang matupad ayon sa hinihula ni Jesus sa Matthew 16:21, ito'y mula ng panahong yaoy nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga lagad na kinakailangan siyang pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba, at siya'y patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. Sinabi niya sa kanyang mga alagad na siya ay maghihirap at muling mabubuhay, ngunit ang mga alagad ay hindi nila ito naunawaan. Pangalawa, ito'y pinatotohanan ni Pedro ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ito'y sa Acts chapter 2, verse 30 to 32. Palibhasa may isang propeta at sa pagkaalam na may panunupang isinumpa ng Diyos sa kanya na sa bunga ng kanyang baywang ay iluluklok niya ang isa sa kanyang luklukan. Palibhasa ay nakikita na niya ito at nagsalita tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Kristo, na siya'y hindi pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang mga katawan ay hindi nakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Diyos, at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Nasaksihan ni Pedro na ang propesiya ni David ay natupad nang si Jesus ay muling nabuhay. Pangatlo, ito'y sinabi ni Apostol Pablo ang muling nabuhay na si Jesus na ayon sa Biblia. Ito'y sa unang Korinto chapter 15, verse 3 and 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y nilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Kaya apply natin. Ngayon, ito'y sola scriptura na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay natupad sa pamamagitan ng salita ng Biblia. Para sa misyon ng Diyos na kaligtasan, ginawa ng Diyos na si Jesus ay namatay at muling nabuhay ayon sa salita ng Biblia. Upang matupad ang salita ng Biblia, kaya ngayon ang Trinity God ay gumagawa para sa dakilang komisyon sa Marcos 16 verse 15, sa Gawa chapter 1 verse 8 bilang mabuting instrumento para sa misyon ng mabuting balita at upang matupad ang salita ng Biblia. Ating ialay ang ating oras at buhay upang maging isang saksi ng mabuting balita. Amen? Amen.
Pangatlo, ito'y Jesus Resurrection o muling pagkabuhay. Anong kahulugan? Ito'y nangangahulugan na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ito'y sa verse 6. Siya'y wala rito sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo. Tingnan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon. Sinabi ng anghel sa mga kababaihan, wala siya rito. Ito ay nangahulugan na si Jesus ay muling nabuhay mula sa libingan. Siya ay buhay at tagumpay mula sa kamatayan. Pinatutuhanan ni Pedro na binuhay na muli ng Diyos si Jesus mula sa patay. Kaya sa Acts chapter 2 verse 23 and 24, siya na ibinigay sa takdang pasya ay paunang kaalaman ng Diyos. Kayo sa pamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. Na siya'y binuhay na maguli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maari na siya'y mapigilan nito. Sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay ng mga banal sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa unang Korinto chapter 15 verse 53 hanggang 57, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Tatapot pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapos, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon, apply natin. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay katalagahan ng Diyos. Ito ay predestination. At kalinga ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ang muling pagkabuhay ay hindi kapangyarihan ng tao, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya huwag tayong mawala ng pananampalataya na binhi ng muling pagkabuhay. Kapag dumating na muli si Jesucristo, tayo ay muling mabubuhay sa pamagitan ng tunog ng trompeta ng Diyos. Amen? Amen. Mapagtagumpayan natin ang sanlibutan at tukso ni Satanas sa pamagitan ng kapangyarihan ng pananampalataya ng muling pagkabuhay. Amen? Amen. And then sa huli, number 4, Jesus Resurrection ay nangangahulugan na gospel. Ayon sa verse 7 and verse 8. At magsiayon kayong madali at sa kanyang mga lagad ay sabihin ninyo, siya'y nagbangon sa mga patay. At narito, siya'y namumuna sa inyo sa Galilea. Doon makikita niyo siya, narito, nasabi ko na sa inyo. Verse 8. At sila'y nagsialis na madali sa libingan na taglay ang takot at ang malaking galak at nagsitakbo upang ibalita ang kanyang mga alagad. Ang gospel ay nangangahulugan ng mabuting balita. Ito'y nangangahulugan na si Jesucristo, ang kanyang kamatayan, kanyang muling pagkabuhay at kanyang muling pagbabalik. Ang mabuting balita ng muling pagkabuhay, ito'y sina Maria at Magdalena ay nagpunta sa libingan ng magbubukang liwayway na. Sila'y matakot dahil nang sila'y patungo sa libingan ay lumindol at sa oras na iyon hindi nila nakita ang katawan ni Jesus sa libingan. At nagpakita sa kanila ang anghel, tunay nga na sila'y natakot ngunit nagalak at takot dahil si Jesus ay muling nabuhay mula sa patay. Inutusan sila ng anghel na magsiyaon at magpatotoo na si Jesus ay muling nabuhay. Amen? Amen. Sila'y nagkaroon ng mabuting balita at nagbalik sa mga lagad at nagpatotoo na si Jesus ay muling nabuhay mula sa patay.
Ang gospel ay mabuting balita para sa lahat ng makasalanan dahil tayo ay muling mabubuhay sa pamamagitan ng mabuting balita ni Hesukristo. Amen? Amen. Ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ay walang hanggang kapangyarihan at mabuting balita para sa lahat. Patotoo ni Pedro sa mabuting balita ng muling pagkabuhay sa mga tao sa Jerusalem sa Acts chapter 2, verse 32, 33, and 41. Ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Diyos at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Palibhasa nga'y pinarangal ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo ay binuhos niya ito na inyong nakikita at naririnig. 41. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangagparagdag sa kanila ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Ito'y patotoo ni Pedro. Pangalawang patotoo ni Esteban sa mabuting balita ng muling pagkabuhay sa Jerusalem. Acts chapter 7, verse 55 and 56. Natapot siya, palibhasa'y puspos ng Espiritu Santo ay tumitig ng maigi sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos at nagsabi, narito, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Pangatlo, patotoo, ito'y si Felipe. Patotoo ni Felipe sa mabuting balita. Sa Acts chapter 8, verse 5 and verse 12. At bumaba si Felipe sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanila ang Kristo. Datapot nang magsipaniwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo ay nangagbautismuhan ang mga lalaki at mga babae. Nang si Felipe ay nagpatotoo sa mabuting balita, si Felipe ay nagkaroon ng kapangyarihan ng ministeryo at tagumpay sa kanyang mission ministry. Nagpatotoo rin siya sa taga-Ethiopia sa Acts 8:27. At siya'y nagtindig at yumaon, at narito ang isang lalaking taga-Ethiopia, isang bating na may dakilang kapamahalan na sakop ni Candace, reyna ng mga Etiope, na siyang namamahala ng lahat niyang kayamanan at siya'y naparoon sa Jerusalem upang sumamba. And then, ito pa isa, si patotoo ni Pedro sa mabuting balita naman kay Cornelio. Ito'y sa Cesarea. Acts chapter 10 verse 1. Patotoo ni Pedro sa mabuting balita. Acts chapter 10 verse 1, 38 and 40. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pultong na tinatawag na pultong Italiano. Sa mga tuwing bagay si Jesus na taga Nazaret kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya'y na may kanilang pinatay, na siya'y binitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y tinalagang mahayag. Kaya apply natin. Tayo ay mga anak ng Diyos at tumanggap tayo ng kaligtasan sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. At alam natin ang pangako ng muling pagkabuhay. Ating panatilihin ang ating pananampalataya at maging saksi sa mabuting balita ng muling pagkabuhay. Magpatotoo sa mabuting balita ng may galak at kumpiyansa. Ang gospel ay mabuting balita, kaya ang gospel ay kaligayahan at kagalakan para sa atin. Bagamat may pag-uusig at mga pagsubok, kaya tayo'y maging saksi para sa mabuting balita. Amen? Amen.
At ngayon para sa ating conclusion, ang muling pagkabuhay ni Jesucristo ay totoo at katunayan at ating dakilang pag-asa at ating kaluwalhatian, ang Diyos ay mabuti at katotohanan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay isang misyon ng Diyos para sa kaluwalhatian ng kaligtasan at sa kaharian ng langit. Ang muling pagkabuhay ni Jesucristo ay natupad ayon sa propesiya ng Biblia. Amen? Amen. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay natupad sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya sinasabi natin, ang Diyos ay makapangyarihan. Sabihin nga natin, ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay makapangyarihan. Amen. Amen. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nangahulugan na gospel. Sa makatuwid baga ay mabuting balita para sa mga Hudyo at mga Hentil. Amen? Amen. Ngayon, tayo ay nabubuhay sa generation ng sakuna. Kaya tayo ay nasa mahirap na sitwasyon, material, pisikal at espiritual. Gayunman, hindi tayo hihiwalay mula sa ating pananampalataya. Dahil ang bunga ng pananampalataya ay ating kaligtasan. Ang aking pananampalataya ay ang gospel. Ito'y mabuting balita. Kaya nga, have the good news that is joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Amen? Amen. Tayo ngayon ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita muli sa kahulugan ng muling pagkabuhay. Kaya naman ang bawat isa, Panginoon, ay nananampalataya at may pag-asa sa muling pagkabuhay tulad namin ng mga banal na pangako ng Diyos at naayon sa propesiya at sa salita ng Biblia. Kaya ngayon kami po ay malakas, matatag at naniniwala sa iyong mga salita, sa iyong kasulatan. Kaya naman sa bawat isa, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa lahat ng aming gagawin. Gamitin mo po kaming instrumento katulad ng iyong mga lagad na nagpatotoo sa muling pagkabuhay. Kami rin meron po kaming patotoo. Kami maging saksi sa mabuting balita na aming tinanggap. Tunay nga po kami may kaligtasan at itong gospel na ito ay napakahalaga. Kaya kami gamitin mo para sa aming pamilya, sa aming kapwa, sa aming bayan, para sa pag-ebanghelyo ng kaligtasan ng mabuting balita. Salamat po muli. Maraming salamat sa iyong mga salita, sa iyong biyaya at pag-asa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Numeral 46. Di
makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa yung mga salita na aming narinig. Salamat po, ito'y aming pananampalataya, binhi ng muling pagkabuhay. Kaya naman sa buong linggo, ingatan mo po ang bawat isa at ang mga offering sa aming mga membro, kanilang pasasalamat, gayon din ng pananampalataya at puso. Nawa Panginoon, tanggapin mo at ibalik ng digdig at umaapaw na pagpapala, higit sa lahat, kalakasan, kalusugan, karunungan, kapangyarihan, at pag-iingat sa anumang pandemya. Sa buong linggo, ingatan mo po kaming lahat. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon para sa ating announcement, let us continue to join live worship, children's Sunday school, and prayer meeting. Pray for our church ministry and PMPC. Pray for Corona victim, our president and frontliners. Godly attitude for online service. Kaya every Sunday po, mag-send po tayo ng mga pictures sa ating family habang worship service. And Bible reading continue and Bible quiz every Saturday, 8 a.m. Mag-iingat po tayong lahat muli at gayon din sa bawat isa patuloy po tayong manatili sa pananampalataya at always keep safe. God bless you po sa ating lahat. Hymnal number 1, Doxology. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang inyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Ay patawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na napapatawad sa mga may utang sa amin. Huwag mo kami iagin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Amen. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Our God is touching us. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory,
to Friday prayer meeting.